Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 28, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area sa may parte ng Palawan, ayon nga po sa European Center, ito po yung nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At umiiral na nga po yung ating northeast monsoon sa parte nga po ng Batanes, habang yung shear line naman po ay apektado naman po niyan ang Cagayan. Meron naman po tayong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Apektado naman po niyan yung Metro Manila, kaya asahan nga po natin na meron nga po tayong mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Habang yung ITZZ naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado naman po niyan ang parte ng Mindanao at ng Visayas. Nataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan. Ayon naman po sa ating advanced weather forecast, meron nga pong posibleng low pressure area na mabubuo dito nga po sa may eastern section ng Mindanao, pero mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo, at magkakaroon din ng posibleng low pressure area dito sa may parte ng shear line dahil nga po yan sa pagsasalubong ng dalawang hangin. At yung minomonitor nga natin na posibleng malakas na bagyo ay stable pa rin po siya as of now, at posibleng tamaan po niyan ang parte ng Visayas, at dediretso po yan dito nga po sa may parte ng Mindoro provinces. Malawak nga po yung kanyang diametro as of now sa advanced weather forecast, na posibleng masakop po niyan hanggang dito nga po sa may parte ng Metro Manila. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 29, so expected nga natin magkakaroon na tayo ng panibagong low pressure area, pati nga po dito sa pagsasalubong ng hangin. Dito po yan sa may shear line. At pagdating naman po ng October 30, asahan natin mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Visayas at northern portion ng Mindanao hanggang sa parte ng Bicol region, dahil pa rin po yan sa low pressure area. At eto nga po, magkakaroon ng panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 31, yung low pressure area, mapupunta po yan muna dito sa may parte ng northern portion ng Palawan. At pagdating naman po ng November 1, unang araw po yan ng November, yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible na nga po yan mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng November 2, yung low pressure area naman dito sa may parte ng Palawan ay posibleng nakalabas na agad ng ating Philippine Area of Responsibility. Bahagyan lalakas pa yung ating northeast monsoon o yung amihan, na posibleng umabot na po yan hanggang dito sa may parte ng northern Luzon. At yung minomonitor nga po nating bagyo ay by November 2, ito po ay dahan-dahang lumalakas pa. Pagdating naman po ng November 3, ito po ay posibleng mas lumakas pa at posibleng umabot na ng severe tropical storm habang nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng November 4, dito nga po bilang isang typhoon category as of now sa advanced weather forecast, bilang typhoon category, nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Posibleng pumasok po yan ng ating PAR by November 5 morning or November 5 afternoon. Pagdating nga po ng November 5, ito po ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang super typhoon. Iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan, dahil ito nga pong posibleng malakas na bagyo ay magla-landfall dito nga po sa parte ng Visayas. Pagdating naman po ng November 6, so expected natin by November 6 morning, magla-landfall po yan dito sa may parte ng
Visayas. Dito po yan sa parte ng Samar. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan dyan. Makikita naman po natin yung lawak ng kanyang diametro. Mapaminsala nga po ito at posibleng isa siyang super typhoon as of now. At pagdating po ng alas 2 ng hapon ng November 6, ito po ay lalabas ng kalupaan ng Visayas patungo nga po sa coastal water ng Rojas City. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, nasa coastal water nga po yan ng Masbate, sa pagitan po ng coastal water ng Masbate at ng Rojas City. At pagdating naman po ng November 7 ng alas 2 ng madaling araw, ito po ay dediretso dito sa may isla ng San Fernando. At pagdating po ng alas 8 ng umaga, ito po ay magla-landfall sa may parte naman po ng Mindoro Provinces, November 7 by 8 a.m. Ito po ay possible scenario pa lamang. Ito po ang prediction pa lamang ng ating European Center. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, ito naman po ay lalabas na sa kalupaan at ito nasa coastal water na ng Mindoro Provinces. Kung mapapansin natin yung kanyang diametro ay umaabot po yan hanggang sa parte ng Northern Luzon. Iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil ito po ay posibleng mapaminsala. Pero as of now, dahil nga po may pagbugso ng Northeast Monsoon, posibleng magbago po itong senaryo nito at mataas din po ang tsansa na humina pa rin to dahil nga may amihan. Pero sa ngayon nga po, maghanda nga po tayo dahil sa posibleng dala nitong posibleng malakas na bagyo ngayong November na darating at mas makapaghanda nga po yung ating mga kababayan. Inuulit ko po, lalo po sa ating mga subscriber at manonood, na ito pong advanced weather forecast is advanced prediction pa lamang ng ating European Center. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yung nakikita natin sa ngayon. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced